So alin nga bang mas maganda, ang pinakabagong labas lang ni Suzuki which is the Suzuki V-Strom 160 or ang Hero X-Pulse 204V na nakikita kong rin-request nyo sa comment section natin. So a few days ago nga mga bossing is gumawa tayo ng video comparison about the Suzuki V-Strom 160 tsaka CBX 150 and Suzuki DR160 at tsaka si F-Lite 230 Dual. Ngayon naman mga bossing, i-compare na natin si V-Strom 160 at tsaka si X-Pulse 200 to know if maganda ba talaga tong mga motorsiklong ito or baka hype lang. Kaya naman mga boss, yung pag-uusapan natin ngayon is ang ating side-by-side comparison, specs and key features, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. And dito na nga mga bossing, shoutout nga pala dito kay Boss On Your Parcel at saka si Boss 92715 na nag-request about the X-Pulse 204V for this comparison. So shoutout sa inyo mga bossing. At dahil malakas kayo sa akin, tara, simulan na natin yan. Makikita natin dito mga bossing that the pricing of these motorcycles is magkakalapit lang. Meron tayo dito ang 146,000 pesos for the V-Strom 160 and 140,000 naman for the X-Pulse 200. And makikita natin dito mga bossing, isang variant lang for these motorcycles. And if ang colorways naman yung pag-uusapan, makikita natin dito na merong dalawang colorways for the V-Strom 160 and tatlo naman for the X-Pulse 200. Meron tayong solid cool yellow at saka pearl black for the Suzuki V-Strom 160 which is maganda din naman yung color yellow. And if ang Hero X-Pulse 200 4V naman yung pag-uusapan, meron tayong metallic Nexus blue white, black sports red at saka yung Techno blue metallic black. If ang headlight yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito that they both have the same na may pagka-adventure or touring bikes talaga ang mga motorsiklong ito na meron ba namang beak na makikita mong if off-road yung pag-uusapan, may extra siyang tapuludo na parang feels na ganon. But ang nakaganda dito for both of these motorcycles mga bossing is naka LED headlights na tayo for these motorcycles. And if ang rear light naman yung pag-uusapan, makikita natin dito na pareho naman sila na maganda kasi LED na rin. However, if makikita mo dito kay X-Pulse 200, napaka minimalist tignan. If ang instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito pareho silang naka LCD digital display. So maganda tong mga motorsiklong ito kasi at least updated sila, walang analog na instrument panel. If ang technology yung pag-uusapan which is if naka-keyless remote system ba tayo dito for these motorcycles, unfortunately wala tayong ganyang klaseng technology for these motorcycles. And if ang charging port naman yung pag-uusapan, at least naman maganda dito for both of these motorcycles because meron tayong charging port for both of these motorcycles. Meron tayong USB type A for both of these. Now if ang wheel type naman yung pag-uusapan, makikita natin dito parang mas may pagkadating talaga dito kay X-Pulse 200 kasi naka-spoke wheels tayo dito na naka-mag wheels lang for the V-Strom 160. Now, if ang fuel tank naman yung pag-uusapan, meron tayong 13.2 liters na fuel capacity for the V-Strom 160 na 13 liters lang for the X-Pulse 200. So, lamang ng 0.2 liters dito sa V-Strom 160. Pero, if ang fuel consumption yung pag-uusapan natin dito mga bossing, dito lamang naman si V-Strom 160 na merong 50 kilometers per liter claimed na fuel consumption estimation na 42 kilometers per liter lang for the X-Pulse 200. In which, if estimated range yung pag-uusapan, if i-multiply natin yung liters into fuel consumption, magkakaroon tayo ng 660 kilometers of estimated total range for the V-Strom 160 na 546 kilometers for the X-Pulse 200. So, I think meron tayong 100 kilometers na lamang for the V-Strom 160 and I think depende na lang talaga sa inyo if magpamatter pa yan. But if range yung pag-uusapan, mas matagal tayong makakapagpagas for the V-Strom 160 over the X-Pulse 200. Ngayon naman mga boss, if ang hazard switch yung pag-uusapan, which is maganda talaga to kasi built-in na, hindi mo na ipapa-customize. Meron tayo dito for both of these motorcycles and maganda talaga to mga bossing, especially naka-touring bike ka or mga ganyang klaseng mga motorsiklo. Which is if need talaga natin para sa mga emergency, malaking tulong ito if gagamitin natin tong klaseng feature. Now, if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan, maganda din naman tong mga motorsiklong ito kasi meron tayong tubeless tires for both of these motorcycles. Especially if napako tayo sa mga kalagitnaan ng daan na wag naman sana, mas madali talagang ma-repair ang tubeless tires over the tube type kind of tires. Now,
if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, ano? Unfortunately, wala tayong ganyan for the V-Strom 160 na merong ganyang na-offer si Xpulse 200. May kickstart na rin po tayo dito for Xpulse 200 na maganda talaga just in case malobat yung mga battery natin, kailangan natin ng kaunting push. Maganda talaga to for the Xpulse 200. However, meron pa rin namang voltmeter dito sa V-Strom 160. Kaya kailangan talaga natin mag-monitor dito if ever na-feel mo parang palobat na yung battery mo. Ngayon naman mga boss, if ang phone connectivity yung pag-uusapan, makikita natin dito na wala pa rin ganyang technology for the V-Strom 160 na merong ganyan si Xpulse 200. Hindi ko nga lang masyadong na-research mga boss about ano yung app na pangalan sa kanila, but it is more likely very helpful for you for turn-by-turn navigation, for some Bluetooth connectivity, and some integrated information if halimbawa may mga text ka or calls dyan. Mag-notify dyan kay Xpulse 200 over the V-Strom 160 na walang ganyang klaseng mobile application. Ngayon naman mga boss, if ang customization yung pag-usapan, makikita naman natin dito na both naman are capable of customizations. If makikita natin yan dyan. Unahin natin dito si Suzuki V-Strom 160 na makikita mo yung kanyang pagka-release is meron na tayo makikitang templated idea on how this motorcycle will look if lalagyan pa natin to ng mga side panniers at saka top box, which is I think for me mas nagagandahan ako tignan dito kasi para siyang BMW na parang mini yung ganun or V-Strom na malaki tapos ginawang baby edition. So for me maganda talaga siya tignan mga boss ha. Now, ang Hero Xpulse 200 naman yung pag-uusapan natin dito. Makikita natin dito linagyan siya ng crash guard, linagyan siya ng MDL, tapos may top box, and I think on other pictures din linagyan din nila ito ng mga saddlebags. So for me mga bossing maganda pa rin naman do tignan, pero alam mo naman kasi kapag classic, iba talaga yung tinginan natin dito sa classic over the Suzuki V-Strom. So parang may dagdag plus points ang classic styling, pero hindi naman din nagpapahuli sa aesthetics si Suzuki V-Strom 160. So depende na lang talaga sa inyo alin yung sa tingin nyo yung mas magugustuhan nyo. Ngayon naman mga boss, sa specs and key features yung pag-uusapan natin, makikita natin dito that we have 162cc displacement na merong single cylinder for the V-Strom 160, which is meron tayong 199.6cc for the Xpulse 200 na single cylinder din. Lamang dito sa CCC Xpulse 200 mga boss ha, with the power of 14.8 horsepower at 8,000 RPM for the V-Strom 160, meron naman tayong 19.1 at 8,500 RPM for the Xpulse 200. Yung torque naman natin dito mga bossing, meron tayong 14.7 Nm at 6,500 RPM for the V-Strom 160 na merong 17.4 Nm at 6,500 RPM naman for the Xpulse 200. Bore stroke mga boss, meron tayong 60 by 57.4 for the V-Strom 160 and 66.5 by 57.5 naman for the Xpulse 200. And last but not the least mga boss, meron tayong 9.65:1 for the V-Strom 160 and 10.5:1 naman for the Xpulse 200. So nagkabaliktad nga lang mga boss ano, pero if makikita natin dito, numbers wise, Xpulse 200 dito, yung lamang na lamang. So if ever you're gonna think of that for your day to day, alam mo talagang numbers wise, panalo ka if pipiliin mo si Xpulse 200. If ang dimensions naman yung pag-uusapan natin dyan mga boss, makikita natin dito, if uunahin natin si V-Strom 160, meron tayong 795mm of seat height, 160mm of ground clearance, and 1,345mm of wheelbase. Meron din nga pala tayong 100 by 80 by 70 na front tires and 130 by 70 by 70 naman na rear tires. In which, if makikita mo dito kay Hero Xpulse 200, meron tayong 825mm na seat height, 220mm na ground clearance, and 1,410mm na wheelbase. 90 by 90 by 21 na nga pala yung front tires niya, and rear tires niya is 120 by 80 by 18. If makikita natin dito ang numbers nila mga bossing, when it comes to dimension, lamang dito sa seat height si Hero Xpulse 200 na merong 825mm na 795mm lang for the V-Strom 160. Lamang din sa ground clearance si Xpulse 200 in which merong 220mm kay Xpulse 200 and 160mm lang for the V-Strom 160. And if ang wheelbase naman yung pag-uusapan, meron tayong 1,410mm of wheelbase dito for the Xpulse 200 and 1,345mm lang for the V-Strom 160. And lastly, sa mga gulong nila mga bossing, lamang pa rin si Xpulse 200 na merong 90 by 90 by 21 and 120 by 80 by 18 na merong 100 by 80 by 17 and 130 by 70 naman na rear tires for the V-Strom 160. So, if ang inch tires yung pag-uusapan, mas mataas tignan yung gulong ni Xpulse 200 over the
V-Strom 160. However, if pakapala naman, mas makapal naman tignan dito kay V-Strom 160 kasi meron itong 100/80 tsaka 130/70. And lastly mga bossing, if ang key features yung pag-uusapan, makikita natin dito masyadong magkalapit yung laban natin dito mga boss, which is makikita natin dito naka single channel ABS dito si X-Pulse 200 na dual channel ABS naman for the V-Strom 160. Pareho na nga pala tayo dito ang disc brake sa harap at sa likod mga bossing, so maganda yung ating support sa ating braking system dito. Naka FI naman tayo dito for both. However, air-cooled lang for the V-Strom 160 na merong oil-cooled for the X-Pulse 200. May dagdag na nga rin pala itong phone connectivity na napag-usapan natin kanina, but if ang sleeper clutch yung pag-usapan, pareho tayong walang ganyan. Wala rin tayong keyless kind of feature dito for both of these motorcycles. Kaso nga lang, ang lamang dito ni X-Pulse 200 is because meron siyang 4 valves na 2 valves lang for V-Strom 160. Ang magandang balita dito mga bossing is that meron itong ino-offer na charging port for both of these motorcycles. So, if babiyahe tayo, maganda naman talaga yung ganyang klaseng tulong sa atin habang naglo-long ride. However, for both of these motorcycles, naka 5-speed gearbox lang tayo dito for these motorcycles, in which merong 6-speed gearbox na manual transmission si Honda CB150X na nakampara natin kay V-Strom 160. Meron nga pala tayong wet weight of 148 kg dito for V-Strom 160 na mas mabigat si X-Pulse 200 na merong 159 kg. Naka-monoshock na nga pala tayo dito sa rear suspensions nila. And lastly, if ang total range ang pag-uusapan, dito naman lamang kaunti si V-Strom 160 na merong 660 kilometers na 546 kilometers lang yung estimated total range kay X-Pulse 200. So numbers wise, I think ikaw talaga yung makakapag-decide dito alin dito sa tingin mo ang mas lamang ka sa pagbili mo ng mga motorsiklong ito. If ang final thoughts na yung pag-uusapan natin, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision, masasabi ko talaga, if numbers yung pag-uusapan, lamang na lamang dito si X-Pulse 200 mga boss. I think napakaganda talaga ng naibibigay dito ni X-Pulse 200 mga boss, And I think this is my first or second time na narinig itong motorsiklong ito. And ngayon ko lang ito na pag-research na maganda din naman pala talaga yung mga na-offer nila for the price that it offers. Now, if ang reliability naman ang pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that may counting lamang si V-Strom 160 na merong support from Suzuki. I think maganda pa rin naman yan tong motorsiklong ito, and if ever ako yung papapiliin for both of these motorcycles, knowing na meron akong Honda RS125 Fi at saka Suzuki Gixxer 155, I can really say mas leaning ako sa V-Strom 160, not just because of the brand na nakuha na nila yung tiwala ko, but also because I think the numbers mas maganda tignan si X-Pulse 200, pero if ang konsumo yung pag-uusapan, yung pang-araw-araw mo, mas marami kang makukuha dito kay V-Strom 160 kasi meron itong dual channel ABS, meron na rin itong mas malaking total estimated range if ipang-aaraw mo to, hindi lang pang long rides mo. So, kahit pa mas mataas dito yung ground clearance na X-Pulse 200, yung seat height niya, I think si V-Strom 160 pa rin naman is kaya pa rin naman yan dumaan sa mga off-road. And I think medyo maliit talaga yung chance na malubak ka dito if ito yung gamit mong motorsiklo. So, at the end of the day mga boss, panalo tayo dito if alin dito sa tingin nyo ang mas mapupusuan nyo. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas panalo? Alin dito sa tingin nyo ang masulit sa pera nyo? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also help me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko mga boss, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.